Hindi siya mahalaga, Celeste. Alondra is just a tool. A necessary part of the office furniture that I can't just throw away yet. Pero ikaw ang buhay ko. Nanigas ang mga daliri ni Alondra sa hawakan ng pilak na tray. Sa loob ng maliit na kusina ng pribadong jet na yon. Sa taas ng 30,000 talampakan, tila biglang nawalan ng hangin. Ang bango ng sariwang luya at pulot sa loob ng porselanang tasa, ang tsaa na itinimpla niya para kay Rafael dahil alam niyang masama ang pakiramdam nito bago sila lumipad, ay biglang naging lasang abo sa kanyang lalamunan. 10 taon. Isang dekada ng kanyang buhay ang ibinuhos niya para sa lalaking nasa kabilang panig ng kurtina. Isang dekada ng pag-aayos ng kanyang mga gusot na schedule, ng pagtatakip sa kanyang mga pagkakamali sa harap ng mga investors, at ng paglimot sa sarili niyang mga pangarap upang maging matibay na pundasyon ng kanyang tagumpay. Dahan-dahang binitiwan ni Alondra ang tray sa ibabaw ng counter. Walang ingay, walang kalansing. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang malaking katahimikan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na dahan-dahang nadudurog, parang isang kristal na unti-unting pinupukpok ng 1,000 martilyo. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tinitibag ang bawat alaala ng kanilang mga pangako sa harap ng altar. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hinawakan niya ang gilid ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa malamig na metal. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit mabilis niya itong ipinikit. Hindi ngayon, hindi dito, hindi sa harap ng lalaking itinuring niyang mundo na ngayon ay tinatawag siyang isang gamit lamang. Naalala niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang gintong iyon na dapat ay simbolo ng kanilang pagkakaisa, ngayon ay tila isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Sa bawat paghinga niya, naririnig niya ang malakas at malanding tawa ni Celeste, ang babaeng nakasuot ng seda at diamante na binayaran ng perang pinaghirapan ni Alondra sa loob ng kumpanya. Alondra? Ang boses ni Rafael ay biglang pumasok sa kusina, malamig at walang bahid ng pagsisisi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang nakitang gulat sa mukha ng kanyang asawa. Sa halip, ang nakita ni Alondra ay ang iritasyon, isang uri ng pagkayamot na tila ba siya ay isang abalang langaw na sumisira sa kanyang kasiyahan. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko, saad ni Rafael habang inaayos ang kanyang mamahaling suit. Walang bakas ng pag-aalala kung nasaktan ba ang babaeng kaharap niya. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Maraming business partners sa labas. Ayusin mo ang mukha mo, Alondra. You're here to represent the Montenegro name. Nothing more. Tinitigan siya ni Alondra. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na itinago niya para kay Rafael ay tuluyan ng naputol. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para sa isang taong matagal na pala akong ibinenta? Ganito ba ang amoy ng kamatayan ng isang pangako? Hindi kumibo si Alondra habang nilalagpasan siya ni Rafael upang bumalik sa tabi ng kanyang kabit. Naiwan siyang mag-isa sa masikip na espasyong yon, habang ang eroplano ay patuloy na lumilipad patungo sa Singapore. Ngunit para kay Alondra, ang totoong biyahe ay hindi patungo sa ibang bansa, kundi patungo sa isang madilim at malamig na lugar kung saan ang dati niyang pagkatao ay tuluyan ng pumanaw. Tumingin siya sa bintana, sa makapal na ulap na tila kumukumot sa buong mundo. Sa ilalim ng kanyang matatag na anyo, may isang plano na dahan-dahang nabubuo. Isang planong hindi gawa sa galit, kundi gawa sa katarungan ng isang babaeng wala nang matatalkunan pa. Rafael, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nananatili sa loob ng silid. Hindi mo alam kung anong kinuha mo sa akin, at hindi mo alam kung ano ang handa kong bawiin.
Biglang yumanig ang eroplano dahil sa turbulence, ngunit hindi kumapit si Alondra. Hinayaan niyang maramdaman ang bawat pag-alon ng paligid dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang dalhin siya ng agos na hindi siya ang may hawak ng timon. Ang malaking mansyon ng mga Montenegro ay tila isang magarang libingan ng gabing iyon. Pagkababa ni Alondra mula sa sasakyan, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng mga pasilyo na dati ay puno ng pangarap. Bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay naglalabas ng mahinang tunog na tila ba sumasabay sa mabigat na pintig ng kanyang puso. Dumiretso siya sa kanyang silid, ngunit bago pa man niya mahawakan ang siradura, tumigil siya sa harap ng isang malaking litrato sa pasilyo. Doon, nakangiti ang kanyang yumaong ama, si Don Alejandro Villarreal. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng matatandang puno ng nara sa kanilang ancestral home. Naalala pa niya ang higpit ng hawak ng kanyang ama sa kamay ni Rafael habang ipinagkakatiwala nito ang kumpanya at ang kaisa-isang anak na babae. Alagaan mo si Alondra, Rafael. Siya ang pinakamahalagang yaman na maibibigay ko sa iyo. Ang boses ng kanyang ama ay tila isang bulong na humahaplos sa kanyang pandinig. Sa mga panahong iyon, si Rafael ay isang ambisyosong lalaki na walang kahit ano kundi ang kanyang talino at ang tiwalang ibinigay ng mga Villarreal. Upang matulungan itong makatayo, isinangla ni Alondra ang mga alahas na pamana sa kanya ng kanyang ina at ibinuhos ang bawat sentimo ng kanyang sariling trust fund para lamang magkaroon ng puhunan ang kanilang sisimulang imperyo. Ang bawat tagumpay ni Rafael ay may bakas ng dugo, pawis at sakripisyo ni Alondra. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan ng kanyang ama, isang mainit na luha ang tuluyang kumawala sa kanyang mga mata. Patawad, Papa. Patawad dahil pinapasok ko ang isang lobo sa ating bakuran. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Nanay Isabel iyon, ang matandang may bahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot. Tila ba kanina pa nito nararamdaman ang bigat na daladala ng kanyang alaga. Anak, hindi ka pa kumakain. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Malambot na saad ni Nanay Isabel. Hindi sumagot si Alondra. Sa halip ay isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng matanda at doon ay humikbi ng tahimik. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang niya hinayaang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Nay, totoo po ba ang sabi nila na ang lahat ng ibinigay mo ay pwedeng baliwalain lang sa loob ng isang iglap? Tanong ni Alondra sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi sumagot si Nanay Isabel. Hinaplos lamang nito ang kanyang buhok, isang pagkilos na nagpapakita ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Nang tumahan na si Alondra, pumasok siya sa loob ng library ni Rafael, ang silid kung saan ginagawa ng kanyang asawa ang mga lihim na transaksyon. Amoy pa rin doon ang mamahaling tabako ni Rafael, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng pagkasulasok. Lumapit siya sa lamesang gawa sa mahogany at sinubukang buksan ang ilalim na drawer. Nakalock ito, gamit ang isang maliit na hairpin at ang kaalamang nakuha niya mula sa pagiging mapagmatyag. Sa loob ng maraming taon, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mekanismo ng kandado. Pagbukas ng drawer, bumulaga sa kanya ang isang makapal na folder na may kulay itim na balat. Nang buksan niya ang folder, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alondra. Doon ay nakita niya ang sunod-sunod na mga resibo ng pagbabayad para sa isang luxury penthouse sa Bonifacio Global City. Ang pangalan ng nakarehistrong may-ari, Celeste Aragon. Ngunit ang mas masakit, ang perang ipinambayad sa bawat buwan ng installment ay galing sa Educational Trust Fund na itinabi ni Alondra para sa magiging anak nila sana ni Rafael. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa sariling dibidendo ng pamilya Villarreal. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang kutsilyo na humihiwa
sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya niloko ni Rafael sa pag-ibig. Ninanakawan din siya nito ng mga bagay na itinuturing niyang sagrado. Naririnig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan ni Rafael na pumapasok sa driveway. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa graba ay tila isang babala. Mabilis na ibinalik ni Alondra ang folder sa loob ng drawer at kinandado itong muli. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at humarap sa salamin. Ang anino ng kahapon ay hindi na magiging bahagi ng aking bukas. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay nagiging kasing tigas ng marmol. Bumukas ang pinto ng library at pumasok si Rafael. Mukhang pagod, ngunit may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting alam ni Alondra na nanggaling sa piling ng ibang babae. Tumingin si Rafael sa kanya. May halong pagduda sa mga mata. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Alondra? Are you checking on my work again? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting. Tila ba si Alondra pa ang may ginagawang masama? Tumingin si Alondra ng diretso sa mga mata ni Rafael, isang tingin na hindi pa nito nakikita noon. I'm just reminding myself of what belongs to me, Rafael, and what doesn't. Napakunot ang noo ni Rafael, lalapit sana siya upang hawakan ang braso ni Alondra nang biglang tumunog ang telepono nito sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na hindi nito nagawang itago. I miss you, love. Can't wait for our trip to Paris tomorrow. Nakatahimik lang si Alondra, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas, naghihintay ng tamang sandali upang manalasa. Hindi ko na matiis ang ganitong buhay kasama mo, Alondra. Pakiramdam ko, ikinukulong mo ako sa isang hawla na gawa sa iyong mga patakaran at expectations. You are suffocating me. Ang boses ni Rafael ay parang isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng kanilang silid. Habang binibitawan niya ang mga salitang yon, si Alondra ay tahimik na nagtutupi ng mga bagong labang polo ni Rafael. Mga polong siya mismo ang namili ng tela. Siya mismo ang nag-asikaso para malabhan at maplansa ng perpekto. Ang bango ng lavender na ginagamit niyang pampabango sa mga damit ay tila biglang naging lason na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinigil ni Alondra ang kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na medyo magaspang dahil sa pag-aasikaso sa bawat aspeto ng buhay ni Rafael, habang ang lalaking nasa harap niya ay nakatayo ng buong yabang. Suot ang suit na binili gamit ang pera ng mga Villarreal. Suffocating? Bulong ni Alondra. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. 10 taon akong tumayo sa likod mo, Rafael. Ako ang sumalo sa bawat pagkakamali mo. Suffocating ba ang tawag sa pag-aalaga sa lahat ng bagay para wala kang ibang iisipin kundi ang tagumpay mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Lumapit siya kay Alondra. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Yan na nga ang problema sa'yo. You think you're a saint. Pero tingnan mo ang sarili mo, Alondra. You've become boring. Puro business, puro kumpanya, puro utang na loob. Look at Celeste. She's vibrant, she's alive. She makes me feel like a man, hindi gaya mo na parang isang malamig na estatwa na laging nagpapaalala sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sampal na hindi natatapos. Ang gaslighting na ginagawa nito ay unti-unting binubura ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Alondra. Tila ba kasalanan pa niya na naging matapat siya, kasalanan pa niya na ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na paghampas sa kanyang mga tadyang. So, kasalanan ko? Tanong ni Alondra, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga polong itinupi niya ng may pagmamahal. Kasalanan ko na nagnakaw ka sa fund para sa magiging anak natin para lang ibili ng kondo ang babae mo? Kasalanan ko na ipinahiya mo ako sa harap ng mga partners natin. Don't you dare use that tone with me! Sigaw ni Rafael.
Ang kanyang boses ay yumanig sa buong silid. Kung naging mabuti kang asawa, hindi ako maghahanap ng iba. You drove me to her, Alondra. Your perfection is your biggest flaw. Nakakasawa ka na. Tinalikuran siya ni Rafael at nagsimulang kumuha ng ilang gamit sa cabinet. Ang bawat kilos nito ay puno ng puot. Tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Ang katahimikan ni Alondra ay naging isang madilim na dagat. Sa loob niya, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na naniniwala pa sa sana ay tuluyan ng namatay. Ang pakiramdam ng pagiging baliwala ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Naramdaman ni Alondra ang malamig na hangin mula sa aircon na tila ba humahaplos sa kanyang mga basang pisngi. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Tumayo siya roon, mag-isa sa gitna ng silid na dapat ay saksi sa kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang pagkawasak. Kailan naging kasalanan ang magmahal ng labis sa taong hindi marunong magpahalaga? At hanggang kailan ko papayagang gamitin niya ang sarili kong kabutihan para sirain ang aking kaisipan? Kinuha ni Rafael ang kanyang susi ng sasakyan at walang lingon likod na lumabas ng silid. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nagdulot ng panginginig sa buong paligid, pati na rin sa kaluluwa ni Alondra. Naiwan siyang nakatitig sa mga itinuping damit, ang mga simbolo ng kanyang walang sawang paglilingkod na ngayon ay wala ng silbi. Dahan-dahan, kinuha ni Alondra ang isa sa mga polo at sa isang mabilis na pagkilos, ito ay kanyang nilamukot at itinapon sa sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay unti-unting nagliyab ng isang bagong uri ng apoy. Isang apoy na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang matinding pagpapasya. Hindi lang ang puso mo ang ninakawan niya, Alondra. Balak kanyang iwan na baon sa utang habang siya ay nagpapakasasa sa yaman ng iyong pamilya, kasama ang babaeng yon. Ang mga salitang bitaw ni Attorney Lorenzo Valderrama ay tila mga piraso ng yelo na dumidikit sa balat ni Alondra. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim at seryosong opisina sa itaas ng isang high-rise building sa Makati. Sa labas, ang bawat butil ng ulan na humahampas sa malalaking salamin ay tila mga luhang hindi na magawang ilabas ng langit. Lumilikha ng mga guhit na parang mga lamat sa isang basag na salamin. Dahan-dahang inurong ni Lorenzo ang isang makapal na asul na folder patungo sa kanya. Tiningnan ni Alondra ang kanyang mga kamay, maputla, malamig at tila hindi na sa kanya. Nang buksan niya ang folder, ang unang tumambad sa kanya ay ang sarili niyang pirma sa isang dokumento na hindi niya matandaang nilagdaan. Peke ang pirma na yan, bulong ni Alondra. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay isang bagong antas ng pagtataksil. Nakita niya ang mga bank transfers mula sa Villarreal Holdings patungo sa isang shell company sa labas ng bansa. At mula doon, ang pera ay dumidiretso sa mga personal na account ni Celeste Aragon. Hindi lang basta lalaking naghahanap ng panandaliang aliw si Rafael. Siya ay isang magnanakaw na unti-unting nilalagas ang bawat dahon ng punong nagbigay sa kanya ng masisilungan. 1 taon na niyang ginagawa ito, Alondra. Patuloy ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi at malasakit. Ginamit niya ang access na ibinigay mo sa kanya noong mamatay ang papa mo. He's draining the company's reserves. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka pagising mo isang araw, wala na ang kumpanyang binuo ng iyong mga ninuno. Tumingala si Alondra at nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Lorenzo ay hindi lang basta abogado. Siya ang pinagkakatiwalaang protege ng kanyang ama. Ang lalaking tahimik na nagmamasid mula sa malayo sa loob ng maraming taon. Sa mga mata ni Lorenzo, nakita ni Alondra ang galit na hindi niya mailabas at ang isang uri ng proteksyon na matagal nang ipinagkait sa kanya ni Rafael. Bakit, Enzo? Tanong ni Alondra.
Ang kanyang boses ay nabasag sa dulo. Binigay ko sa kanya ang lahat. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang tiwala ko. Bakit kailangang pati ang dangal ng pamilya ko ay nakawin niya? Tumayo si Lorenzo at lumapit sa kanya. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at iniabot ito kay Alondra. Dahil ang taong walang utang na loob ay parang isang balon na walang ilalim, Alondra. Kahit gaano mo karami ang ibuhos na tubig, hinding-hindi mo ito mapupuno. Hinawakan ni Alondra ang panyo. Ramdam ang lambot nito sa kanyang magaspang na palad. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya para tulungan si Rafael sa mga presentations nito, ang bawat sakripisyo niya para magmukhang matagumpay ang kanyang asawa sa mata ng publiko. Ang lahat ng iyon ay tila mga buhangin na tinatangay ng malakas na agos ng katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Alondra. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang matalim na espada na hinahasa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat dokumento sa folder na yon ay naging sandata na gagamitin niya upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Alondra. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng asero. Tumitig si Lorenzo sa kanya ng matagal, tila sinusukat ang lalim ng kanyang determinasyon. I have everything ready, Alondra. Ang mga accounts, ang mga pekeng pirma, ang mga ebidensya ng kanyang pakikipagkita kay Celeste sa labas ng bansa gamit ang pera ng kumpanya. We can file for annulment and criminal charges for estafa and falsification of documents. Lumakad si Lorenzo patungo sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituin sa gitna ng unos. Lumingon siya at binitawan ng tanong na nagpatigil sa tibok ng puso ni Alondra. But I have to ask you this, as your lawyer and as your friend, are you truly ready to destroy the man you love for 10 years? O baka sa gitna ng laban na ito ay mangingibabaw pa rin ang puso mo at papatawarin mo na naman siya? Because if we start this, Alondra, there's no turning back. It's either him or your legacy. Natahimik ang buong opisina. Tanging ang mahinang daloy ng hangin mula sa bentilasyon ang naririnig. Tiningnan ni Alondra ang kanyang kamay na wala ng suot na singsing. Ramdam ang bakas ng kawalan na tila isang permanenteng pilat. Isang marangyang pagdiriwang para sa mga taong ang lalamunan ay puno ng kasinungalingan. Habang ang bawat tawa ay parang huni ng mga buwaya sa gitna ng hapagkainan. Ang hardin ng mansyong Villarreal ay nababalot ng ginto at pilak na mga palamuti. Ang amoy ng litson na may mga dahon ng pandan at ang sariwang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng mga pabangong nagmula pa sa Paris. Ngunit para kay Alondra, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok na nakakasakal. Nakasuot siya ng isang asul na terno, ang kulay ng dagat, bago ang isang malakas na bagyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na wala sa lugar, tila isang perpektong maskara ng isang asawang walang kamalay-malay. Lumapit sa kanya si Rafael, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan, ngunit hindi para kay Alondra, kundi para sa atensyong nakukuha niya mula sa mga panauhin. Marahas niyang hinawakan ang siko ni Alondra at ibinulong sa kanyang tainga ang mga salitang tila mga tinik na bumaon sa kanyang balat. Celeste is here, Alondra. Introduce her as our new strategic partner for the Singapore expansion. Ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. Huwag kang magpapakita ng kahit anong selos o galit. We need her connections, so play the part of a supportive wife perfectly. Utos ni Rafael. Ang boses ay puno ng babala na tila ba siya ang may-ari ng bawat hininga ni Alondra. Pinanood ni Alondra ang pagpasok ni Celeste sa gitna ng hardin. Nakasuot ang babae ng isang pulang gown na tila humahamon sa bawat mata ng mga naroroon. Ang bawat hakbang nito sa damuhan ay puno ng kapangahasan at ang nakasabit na kwintas sa kanyang leeg, isang diamanteng hugis puso, ay pamilyar na pamilyar kay Alondra.
Iyon ang kwintas na sinabi ni Rafael na nawala sa kumpanya noong nakaraang taon. Ngumiti si Alondra. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa. Nararamdaman ang bawat mapanuring tingin ng mga kamag-anak at kaibigan na tila naghihintay ng isang malaking pagsabog. Ngunit ang Alondra na kaharap nila ngayon ay hindi ang Alondra na marupok at madaling saktan. Celeste, welcome to our home. Saad ni Alondra sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay kalmado at malambing. Tila isang banayad na agos ng tubig na nagtatago ng malalim na bangin. Rafael has told me so much about your contributions to his life. Nagkatinginan si Rafael at Celeste. May bahid ng gulat sa kanilang mga mata dahil sa lamig ng boses ni Alondra. Inabot ni Celeste ang kanyang kamay, ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula, tila mga dugo ang talim. Thank you, Alondra. I'm sure we will have a very productive relationship. Sa loob ng ilang oras, naging saksi si Alondra sa pagpapakitang tao ng dalawa. Nakikita niya kung paano haplusin ni Rafael ang likod ni Celeste kapag akala nila ay walang nakatingin. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga bisita, ang mga mapanghusgang salita tungkol sa kanyang pagiging manhid o tanga. Ang bawat tawa ni Celeste ay parang isang kuko na kumakalmot sa sugat ni Alondra na hindi pa naghihilom. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakatayo si Alondra sa tabi ng buffet table. Tinitingnan ang isang maliit na detalye, ang sapatos ni Celeste. Alam ni Alondra ang bawat tatak, ang bawat presyo, at alam niyang ang suot na yon ay galing sa account na dapat ay para sa pamilya. Nang magkaroon ng pagkakataon na silang dalawa lamang ni Celeste ang nasa malapit sa mga rosas, lumapit si Alondra ng dahan-dahan. Ang bango ng mga bulaklak ay tila naging amoy ng isang nabubulok na sikreto. Tumingin si Celeste sa kanya ng may halong pangungutya, tila ba kampante na ito ang tunay na reyna ng gabing iyon. You look tired, Alondra. Saad ni Celeste habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa kanyang maliit na salamin. Siguro ay hindi ka nasanay sa ganitong karangyaan. Don't worry, I can take over some of your responsibilities soon. Hindi natinag si Alondra. Lumapit siya ng husto, sapat na para maramdaman ni Celeste ang lamig ng kanyang presensya. Sa isang napakababang boses, na tanging sila lamang dalawa ang makakarinig, binitawan ni Alondra ang mga salitang nagpabura sa ngiti ng kanyang kaaway. I hope you like the house in BGC, Celeste. And that necklace too. Bulong ni Alondra, ang bawat salita ay parang isang patak ng asido. I'm glad you're enjoying them now because I want you to remember this moment. I want you to remember that every luxury you have right ngayon, bawat hibla ng suot mo ay galing sa bulsa ko. At kapag binuwi ko ang lahat ng yan, sisiguraduhin kong wala kang matitira kundi ang pulang gown na yan habang nasa kalsada ka. Nanlaki ang mga mata ni Celeste, ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nanginig. Naglikha ng maliliit na alon sa loob ng likido. Bago pa man makasagot ang babae, muling ngumiti si Alondra at lumayo ng may dignidad, tila ba isang reyna na katatapos lang magbigay ng hatol sa isang kriminal. Lumingon siya sa malayo at nakita ang kanyang ina, si Doña Imelda, na nakatingin sa kanya mula sa veranda. Ang mukha ng matanda ay walang emosyon, ngunit ang higpit ng hawak nito sa kanyang abaniko ay nagpapakita ng tensyong bumabalot sa buong pamilya. Ang pagtitiis ay hindi laging kabanalan, Alondra. Minsan, ito ay isa lamang dambuhalang kasinungalingan na binabalot natin sa ating mga dasal upang hindi tayo magmukhang talunan. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing lamig ng marmol na sahig ng simbahan kung saan sila kasalukuyang nakatayo. Sa loob ng matandang katedral na amoy insenso at lumang kahoy, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pilit na pinapasan ni Alondra. Nakasuot ang matanda ng itim na belo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryong gawa sa kristal.
Tila ba ang bawat butil nito ay katumbas ng isang lihim na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang itinuon ni Alondra ang kanyang pansin sa puting kandila. Nakabibilib lang niya. Ang mainit na likido ng wax ay dahan-dahang tumutulos sa kanyang daliri, ngunit hindi niya iniinda ang hapdi. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Rafael habang kasama si Celeste. Nariyan siya sa bahay ng Diyos upang humingi ng kapayapaan, ngunit ang katabi niya ay ang taong nagsisilbing bantay sa kanyang bilangguan. Nakarating sa akin ang nangyari sa party nung isang gabi. Patuloy ni Doña Imelda, hindi man lang tumitingin sa kanyang minugang babae. Huwag mong sirain ang pangalan ng mga Montenegro dahil lamang sa isang munting pagkakamali ng aking anak. Ang lalaki ay sadyang mapaglakbay ang mga mata, ngunit sa huli, sa asawa pa rin ang balik niyan. Manahimik ka, magtiis ka, at protektahan mo ang ating reputasyon. Iyan ang tungkulin mo bilang isang asawang Villarreal Montenegro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alondra. Tumingala siya sa malaking imahe ng krus sa harap ng altar. Ang bango ng mga bulaklak na iniaalay sa paligid ay tila naging amoy ng isang nabubulok na tradisyon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na namumuo sa kanyang kalooban. Ang tungkulin ko po ba ay maging basahan ng inyong anak habang ginagamit niya ang pangalan ng aking ama upang itaguyod ang kanyang kabit? Tanong ni Alondra. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na bulong na bumasag sa katahimikan ng simbahan. Ang pagtitiis po ba ay nangangahulugang hayaan ko siyang nakawin ang bawat hibla ng aking dangal para lamang hindi mapahiya ang inyong pamilya? Lumingon si Doña Imelda sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit sa galit. Ang dangal ay nasa apelido, Alondra. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang negosyo, isipin mo ang tingin ng lipunan. Dito na naramdaman ni Alondra ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Hinarap niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naging kasing liwanag ng apoy ng kandilang hawak niya. Ang honor po ay hindi nakukuha sa pananatili sa isang bulok na relasyon, Mama. Saad ni Alondra, sa wikang Taglish, ang bawat salita ay puno ng paninindigan. Ang tunay na kahihiyan ay ang panonood sa isang krimen at pagtawag dito bilang sakripisyo. Hindi ko nahahayaang sunugin ang sarili ko para lamang manatiling mainit ang inyong mga tahanan. Iniwan ni Alondra ang matanda na nakatulala sa gitna ng simbahan. Paglabas niya ng katedral, ang sikat ng araw ay tila humahaplos sa kanyang mukha. Isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman, ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakasuit ang bumaba. Isa sa mga tauhan ni Rafael. Ma'am, pinapasundo po kayo ni Sir Rafael. Kailangan niyo raw pong pumunta sa opisina ngayon din. May mahalagang dokumento raw na nawawala at kayo lang ang may hawak ng susi ng vault. Napatigil si Alondra. Alam niya kung anong dokumento ang tinutukoy ni Rafael. Iyon ang huling ebidensya ng pagnanakaw nito sa kumpanya na kinuha niya noong gabi bago siya magpunta sa simbahan. Kailangan ko bang bumalik sa lungga ng leon upang harapin ang katotohanan o ito na ang pagkakataon ko upang tuluyang lumayo at hayaan siyang mabulok sa sarili niyang mga kasalanan? Tumingin siya sa kanyang bag kung saan nakatago ang flash drive na naglalaman ng lahat ng dumi ni Rafael. Ang bigat nito ay tila isang sumpa, ngunit ang laman nito ay ang kanyang tanging susi patungo sa kalayaan. Ibigay mo sa akin ang susi, Alondra. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ang boses ni Rafael ay tila isang nagngangalit. Nakulog sa loob ng kanyang malawak na opisina. Ang amoy ng mamahaling alak at ang nangingibabaw na bagsik ng kanyang presensya ay tila nagpapakipot sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Alondra
Sa gitna ng malambot na carpet, ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag, kung saan naroon ang katotohanang ikababagsak ng lalaking ito. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pagbabanta. Huminto siya sa harap ni Alondra, sapat na malapit upang maramdaman niya ang mainit at mabigat na hininga nito sa kanyang noo. Ang dokumento para sa Singapore project, nasaan? Iyon ang kailangan ko para maisara ang deal ngayong hapon. Huwag mong idamay ang negosyo sa mga munting selos mo, Alondra. Hindi ito laro. Tumingala si Alondra at tinitigan ang mga mata ni Rafael. Doon, wala siyang nakitang kahit anong bahid ng pagmamahal na ipinangako nito 10 taon na ang nakalilipas. Ang nakita lamang niya ay isang sakim na estranghero na handang mang-apak para lamang manatili sa itaas. Ang Singapore project ba ang tinutukoy mo, Rafael? O ang pondo na plano mong ilipat sa account ni Celeste para pambayad sa mga utang mo sa sugal at sa bagong negosyo niya? Ang boses ni Alondra ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Sandaling natigilan si Rafael. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. Nagmamagaling ka na naman. Akala mo ba ay may kapangyarihan ka? Nakakalimutan mo yata na ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ako ang nagpapatakbo ng lahat. Ikaw ang CEO, pero ako ang may-ari ng pangalang ginagamit mo. Sagot ni Alondra habang dahan-dahang kinukuha ang isang gintong susi mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Ang tunay na vault na binubuksan ng susing ito ay wala ng laman, kundi ang mga pekeng dokumento na kanyang ipinalit. Heto ang susi. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Dali-daling kinuha ni Rafael ang susi at walang lingon-likod na lumabas ng silid upang dumiretso sa private vault. Naiwan si Alondra na nakatayo sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa mga gusali ng Makati. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lorenzo. Enzo, gawin mo na. Ngayon din, habang naglalakad si Alondra palabas ng kumpanya, nararamdaman niya ang bawat tingin ng mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng kanyang mga paa, ang bawat hakbang ay tila isang pagbawi sa bawat sakripisyong binaliwala. Dumiretso siya sa pinakamalapit na sangay ng kanilang main bank. Sa loob ng bangko, ang bango ng bagong perang papel at ang malamig na atmosfera ay hindi nakapagpalamig sa apoy na nasa loob ng kanyang dibdib. Bilang ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Villarreal at ang pangunahing signatory ng lahat ng corporate accounts, madali niyang naisagawa ang kanyang plano. I want to freeze all secondary access to the Villarreal Trust Fund and cancel the supplementary credit cards under the name of Rafael Montenegro, effective immediately. Saad ni Alondra sa manager ng bangko na dati ring tauhan ng kanyang ama. Sigurado po ba kayo, Ma'am Alondra? Maaaring makaapekto ito sa mga kasalukuyang transaksyon ni si Rafael. Tanong ng manager ng may pag-aalinlangan. Iyon ang layunin ko, tipid na sagot ni Alondra. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa loob ng isang tanyag na jewelry shop, si Rafael kasama si Celeste. Ang bango ng mamahaling pabango ni Celeste ay humahalo sa kislap ng mga diamanteng nakalatag sa harapan nila. Nakangiti si Rafael habang pinipili ang isang kwintas na may malaking ruby, isang suhol para kay Celeste matapos ang naging banta ni Alondra. This is perfect for you, love, bulong ni Rafael habang isinusuot ang kwintas sa leeg ng kanyang kabit. Iyong bahay sa BGC, huwag mong alalahanin niyon. Walang magagawa si Alondra. Inabot ni Rafael ang kanyang itim na credit card sa sales clerk ng may buong yabang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang clerk na may halong kaba at pagtataka. Pasensya na po, Sir Rafael, pero declined po ang inyong card.
Maaari po bang sumubok tayo ng ibang card? Mahinang saad ng clerk. Napakunot ang noo ni Rafael. Inabot niya ang 3 pang card, ngunit lahat ng iyon ay naglabas ng parehong resulta. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa galit at kahihiyan, habang ang ibang mga customer sa loob ng shop ay nagsisimulang magbulungan. Impossible! Check it again! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay yumanig sa loob ng tahimik na shop. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Rafael. Isang mensahe mula sa Board of Directors ang bumulaga sa kanya. The Singapore project has been officially suspended by the chairman of the board. All funds have been reverted to the Villarreal Main Reserve. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Tumingin siya kay Celeste, na ngayon ay nagsisimula ng mairita at mawalan ng pasensya. Ang kwintas na suot nito ay tila biglang naging isang nakakasakal na tanikala. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkagulantang ng isang tauhan mula sa jewelry shop ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na sobre na kulay asul. Ang kulay ni Alondra. May nagpapabigay po nito, sir. Kakarating lang po kanina. Nang buksan ni Rafael ang sobre, ang tanging nakasulat doon ay, ang bawat barya na ginagastos mo ay may pangalan ko. Mula ngayon, matuto kang mamuhay sa halaga ng sarili mong pinaghirapan. Kung meron man. Akala mo ba ay mapapaalis mo ako sa buhay ni Rafael dahil lang pinutol mo ang mga credit cards niya? Masyado kang kampante sa pera mo, Alondra. Pero nakalimutan mo yata ang isang bagay na hinding-hindi mo kayang bayaran. Ang tinig ni Celeste ay tila isang matalim na huni ng ibon sa gitna ng marangyang lounge ng isang hotel sa Singapore. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, si Alondra ay dahan-dahang naglalagay ng asukal sa kanyang tsa. Ang bawat butil ng puting asukal na nahuhulog sa mainit na tubig ay tila sumasabay sa mabagal na pag-ikot ng kanyang mundo. Ang amoy ng Earl Grey at ang bango ng mga sariwang orchids sa paligid ay hindi sapat upang tabunan ng lason na dala ng babaeng nasa kanyang harapan. Nanatiling tahimik si Alondra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang tasa. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na panyo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, isang panginginig na pilit niyang itinago sa loob ng 10 taon ng pakikipagkapwa-tao. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga lumang sugat. Heto! Saad ni Celeste habang inilalapag ang isang maliit na puting stick sa ibabaw ng lamesa. Ang 2 pulang guhit doon ay tila nagliliyab sa paningin ni Alondra. Buntis ako, Alondra, at alam nating 2 na ito ang matagal nang hinahangad ni Rafael na hindi mo maibigay sa kanya sa loob ng 1 dekada. Kahit bawiin mo ang lahat ng yaman, ang batang ito ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan niya. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Alondra. Ang tsaa na kanina ay mainit pa, ay tila naging kasing lamig ng yelo sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa banyo, ang mga fertility treatments na tiniis niya, at ang bawat panalangin na hindi sinagot. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa isang pangarap na kinuha sa kanya at ibinigay sa taong pinakaayaw niya. Dahan-dahang ibinaba ni Alondra ang kanyang kutsara. Ang mahinang tunog nito sa gilid ng porselana ay tila isang hudyat ng kanyang pagbabalik sa realidad. Tumingala siya at tinitigan si Celeste ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang tagumpay sa mukha ng kabit, ang nangisi na tila ba tapos na ang laban at siya na ang nanalo. Congratulations, Celeste! Ang boses ni Alondra ay kalmado, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng bakal. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo, ang lalaking pinaglingkuran ko, ang atensyon na hinahanap mo, at ngayon, ang batang magbibigay sa iyo ng seguridad. Sandaling natigilan si Celeste, tila hindi inaasahan ang ganitong reaksyon
mula sa asawa ng kanyang kinalolokohan. Inasahan niya ang pagsigaw, ang pag-iyak, o ang pagmamakaawa. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng sunog. But let me tell you one thing, patuloy ni Alondra habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad. Tila ba ang lounge na yon ay kanyang sariling kaharian. You just want a man with zero bank balance, Celeste. You want a man who doesn't even own the shoes he's wearing right ngayon. You want a man who, in a few days, will be facing a mountain of debt that I no longer have the obligation to pay. Lumapit si Alondra ng husto kay Celeste. Sapat na para maamoy niya ang mamahaling pabango nito na binili rin gamit ang perang kinuha ni Rafael sa kanya. Napansin ni Alondra ang isang maliit na himulmol sa balikat ng suot na dress ni Celeste. Isang manipis na sinulid na nagpapakita na kahit gaano kaganda ang panlabas, may mga bahagi pa ring unti-unting nasisira. Pinili niyang huwag itong tanggalin. Ang batang dala mo, ipanalangin mong hindi niya mamana ang ugali ng kanyang ama. Bulong ni Alondra. Dahil sa mundong papasukan mo kasama si Rafael, wala nang mga private jet, wala nang mga credit cards, at wala nang Alondra na sasalo sa inyo kapag bumagsak kayo sa lupa. Naiwan si Celeste na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginginig. Ang stick na may dalawang guhit ay tila nawala ng halaga sa gitna ng lamig na iniwan ni Alondra. Habang naglalakad si Alondra palabas ng hotel, naramdaman niya ang malakas na hangin ng Singapore na humahaplos sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero. Isang mensahe ang sumunod. Nahanap na namin ang dokumentong hinahanap mo sa Singapore office. Higit pa ito sa inaasahan mo. Napatigil si Alondra sa gilid ng kalsada. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano pa ang itinatago ni Rafael na hindi pa niya nadidiskubre? At bakit tila ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay lalong naglulubog sa kanya sa isang mas malalim na sikreto? Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa mga ilaw ng lungsod habang ang anino ni Lorenzo ay tila naghihintay sa dulo ng pasilyo ng kanyang susunod na patutunguhan. Anong ibig mong sabihin na declined? Subukan mo ulit. Baka sira lang ang terminal nyo o baka mahina ang signal. Ang boses ni Rafael ay yumanig sa loob ng tahimik at marangyang lobby ng hotel sa Singapore. Ang kanyang muka, na dati ay laging maayos at kagalang-galang, ay unti-unti nang nagiging kulay ube sa tindi ng galit at kahihiyan. Nakatayo sa tabi niya si Celeste, na pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malalaking sunglasses habang nararamdaman ang mga mapanuring tingin ng ibang mga banyaga sa paligid. Ang manager ng hotel, na nakasuot ng puting guwantes at may matamis ngunit mapanganib ng ngiti, ay muling iniabot ang itim na credit card kay Rafael. Ang bawat paggalaw ng kamay ng manager ay tila isang mabagal na sayaw ng paghatol. Paumanhin po, Mr. Montenegro, ngunit ang aming system ay nagpapakita ng access revoked by primary account holder. Hindi na po gumagana ang card na ito, gayon din ang inyong iba pang mga accounts sa ilalim ng Villarreal Holdings. Kailangan po naming hingin ang inyong personal na pambayad para sa inyong stay o kung hindi ay mapipilitan kaming hilingin na lisanin niyo ang aming suite. Saad ng manager sa wikang Ingles na kasing talim ng labaha. Naramdaman ni Rafael ang isang malamig na butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang leeg. Ang bango ng mamahaling kape sa lobby ay tila naging amoy ng isang nasusunog na gusali. Hinalughog niya ang kanyang wallet, nagbabakasaling may naiwan pang cash, ngunit tanging mga resibo at business cards lamang ang naroon. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, at maging ang kanyang dangal ay tila nakadikit sa isang switch na kakarating lang ni Alondra ay pinatay. Alondra, bulong ni Rafael, ang kanyang panga ay nagngangalit hanggang sa sumakit ang kanyang mga ngipin. Dali-dali silang lumabas ng hotel, hindi na inalintana ang bulungan ng mga staff. Sumakay sila sa isang ordinaryong taxi,
Isang bagay na hindi ginagawa ni Rafael sa loob ng maraming taon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin si Celeste sa bintana. Malayo ang tingin. At ramdam ni Rafael ang unti-unting paglamig ng pakikitungo nito. Pagdating nila sa Pilipinas, dumiretso agad si Rafael sa mansyon ng mga Villarreal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat ng gamit ni Alondra. Gusto niyang ipakita kung sino ang tunay na hari sa tahanang iyon. Ngunit paghinto ng taxi sa harap ng malaking bakal na gate, napansin niyang iba na ang mga nakabantay na security guards. Hindi na ang mga dating tauhan na madali niyang mautusan o mabigyan ng tip. "Buksan niyo ang gate! Ako ito, si Rafael Montenegro. Buksan niyo!" Sigaw niya mula sa bintana ng taxi. Isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha ang lumapit sa gate. Hindi ito gumalaw upang buksan ang kandado. Sa halip, tiningnan lamang nito si Rafael nang may halong pandidiri at kawalan ng pakialam. "Wala na pong Rafael Montenegro sa listahan ng mga pwedeng pumasok sa loob ng property na ito, sir." Sa adang guard, ang boses ay matatag at walang emosyon. "Lahat po ng inyong gamit ay ipinadala na sa inyong lumang apartment sa probinsya. May utos po ang may-ari ng mansyon, si Madam Alondra Villarreal." "Anong sinabi mo?" "May-ari? Ako ang asawa niya. Akin din ang bahay na ito." Pilit na binubuksan ni Rafael ang pinto ng taxi upang bumaba at harapin ang guard. Ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawa pang lalaking nakasuot ng barong na tila mga pader na gawa sa bato. Naramdaman ni Rafael ang isang malakas na pagtulak sa kanyang balikat. Dahilan? Upang mapaatras siya patungo sa kalsada. Ang tunay na takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ang mansyong ito, ang kumpanya, ang bawat piraso ng kanyang marangyang buhay, lahat ng yon ay tila mga aninong naglalaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tumingala siya sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon. Doon, nakita niya ang isang silweta ng isang babaeng nakatayo ng tuwid, hawak ang isang baso ng alak, at nakatingin sa kanya nang may malamig na mata. Hindi kumikilos si Alondra, hindi siya sumisigaw. Pinapanood lamang niya ang pagguho ng taong inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Sa tabi ni Alondra, nakita ni Rafael ang anino ng isang lalaki, si Lorenzo. Ang pagkakaroon ni Lorenzo sa loob ng kanyang tahanan, sa tabi ng kanyang asawa, ay tila isang huling saksak sa kanyang namamatay na ego. "Alondra, hindi pa tayo tapos. Babawiin ko ang lahat." Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay napaos at tila isang desperadong huni ng isang taong nalulunod. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang dahan-dahang pagpikit ng mga kurtina sa bintana. Ang huling nakita ni Rafael bago tuluyang magdilim ang loob ng mansyon ay ang anino ng dalawang tao na tila nagkakaisa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bumalik si Rafael sa taxi kung saan si Celeste ay hindi na nag-abalang tumingin sa kanya. Ang bango ng tagumpay na dati ay dala ni Rafael ay napalitan na ng amoy ng ulan at ng usok ng kalsada. Doon niya napagtanto, ang maskara ay hindi lang nahulog. Ito ay tuluyan ng nadurog. Hindi aksidente ang pagkikita ninyo sa Paris, 10 taon na ang nakalilipas, Alondra. Hindi ka niya minahal dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang maaari niyang makuha sa iyo at sa iyong ama. Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malamig na hininga na nagpatindig ng balahibo ni Alondra sa loob ng madilim na library. Ang bango ng mga lumang libro at ang amoy ng mahogany ay tila naging amoy ng isang nabubulok na lihim na matagal nang ikinulong sa dilim. Hawak ni Alondra ang isang lumang itim na notebook. Ang diary ng kanyang yumaong ama na kamakailan lang natagpuan ni Lorenzo sa isang nakatagong vault sa ilalim ng sahig ng ancestral house. Dahan-dahang binuklat ni Alondra ang mga pahina. Ang bawat salita na isinulat ng kanyang ama ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na humihingi ng tawad. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib.
Sa loob ng notebook may nakasingit na isang sulat na may selyo ng isang kilalang law firm sa Singapore. Ipinapaliwanag doon ang isang utang na hindi kailanman nabanggit sa kanya. Isang utang ni Don Alejandro na ginamit ni Rafael upang i-blackmail ang matanda. Ang kondisyon ni Rafael para hindi isumbong ang maling transaksyon ng ama ni Alondra. Ang pahintulot na mapakasalan ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Villarreal. 10 taon, bulong ni Alondra. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na kristal na malapit ng madurog. 10 taon akong naniwala na siya ang aking destiny. 10 taon akong nagpakababa dahil akala ko ay sinuway niya ang lahat para lamang makasama ako. Naramdaman ni Alondra ang isang matinding pananakit sa kanyang sikmura, isang uri ng pagsusuka na hindi nanggagaling sa pagkain, kundi sa tindi ng pandidiri sa sarili at sa lalaking itinuring niyang mundo. Ang bawat halik, ang bawat yakap, at ang bawat mahal kita ni Rafael sa loob ng isang dekada ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang kaluluwa nang hindi niya namamalayan. Alondra, look at the last page. Mahinang saad ni Lorenzo. Lumapit ang lalaki at tumayo sa kanyang tabi. Ramdam ni Alondra ang init ng presensya nito na tila isang tanging poste sa gitna ng isang gumuguhong gusali. Binuklat ni Alondra ang huling pahina. Doon, may nakadikit na isang maliit na litrato. Si Rafael, noong bata pa ito, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Celeste. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Aragon Montenegro. Magkamag-anak sila? Tanong ni Alondra, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kilabot. Hindi lang magkamag-anak, Alondra, sagot ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng pait. Si Celeste ay ang dating kasintahan ni Rafael bago ka pa niya nakilala. Ang buong 10 taon ng inyong kasal ay isang planadong operasyon upang dahan-dahang ubusin ang yaman ng mga Villarreal at ibalik ito sa pamilya ng mga Aragon. Ginamit ka lang nila bilang isang tulay. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Alondra. Napaupo siya sa lumang silya habang ang notebook ay nahulog sa kanyang kandungan. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagbebenta ng kanyang mga alahas, ang pagsuway sa kanyang sariling kagustuhan, ang pagtitiis sa bawat lamig ng pakikitungo ni Rafael. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang dula kung saan siya ang biktima at si Rafael ang direktor. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila naging mga uling na naglalabas ng maitim na usok sa loob ng kanyang isipan. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa lamang mahabang panaginip na ngayon ay naging isang bangungot na wala ng gisingan. Tumingin si Alondra kay Lorenzo. Alam ba ito ng papa? Na ginagamit lang ako ni Rafael? Sinubukan kanyang protektahan, Alondra. Kaya bago siya mamatay, inilipat niya ang malaking bahagi ng shares sa pangalan mo na hindi pwedeng galawin ni Rafael nang wala ang pirma mo. Iyon ang dahilan kung bakit pilit na pinipeke ni Rafael ang pirma mo nitong mga huling buwan. Alam niyang malapit na siyang mabuko. Huminga ng malalim si Alondra. Ang hangin sa loob ng library ay tila naging kasing talim ng mga bubog. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng lungkot, ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi at ang kanyang labi ay naghugis ng isang matigas na linya. Hindi lang ito tungkol sa pera ngayon, Enzo. Saad ni Alondra, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito ay tungkol sa 10 taon ng aking buhay na ninakaw nila. Ito ay tungkol sa bawat luhang inubos ko para sa isang taong hindi tao, kundi isang halimaw. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na lupain ng mga Villarreal na tila isang kaharian na pilit na kinubkob ng mga kaaway. Kung gusto nilang maglaro ng dula-dulaan, ibibigay ko sa kanila ang huling kabanata na hinding-hindi nila makakalimutan. Bulong ni Alondra sa hangin.
I want them to feel the coldness of the grave they dug for me. Ngunit bago pa man makasagot si Lorenzo, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba ng mansyon, kasunod ng isang pamilyar na boses na sumisigaw sa gitna ng kadiliman ng gabi. Alondra, alam kong nandyan ka. Ibigay mo sa akin ang notebook ni Alejandro o susunugin ko ang mansyong ito. Kasama ka. Si Rafael. At sa pagkakataong ito, hindi na ito ang mapagpanggap na asawa. Ito na ang tunay na demonyong matagal na niyang itinatago. Sa huling pagkakataon, Rafael, pakakainin kita bago ka tuluyang mabulok sa lansangan. Tikman mo ang luto ng babaeng itinuring mong kasangkapan. Dahil ito na ang huling pagkaing hindi galing sa basura, ang pagsasaluhan mo. Ang boses ni Alondra ay hindi nanginginig, hindi sumisigaw. Ito ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga bukas na bintana ng dining hall, kung saan ang ulan ay dahan-dahang pumapasok at bumabasa sa mamahaling kurtinang sutla. Sa gitna ng malawak na lamesa, may nakahandang isang plato ng mainit na adobo, ang paboritong putahe ni Rafael na itinuro pa ng kanyang ina kay Alondra 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang bango ng tuyo, suka at laurel ay tila naging amoy ng isang namamatay na alaala. Pinapasok ni Alondra si Rafael, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang makita ang huling pagbagsak ng lalaking ito sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Pumasok si Rafael na basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Wala na ang kagalang-galang na executive. Ang kaharap ni Alondra ngayon ay isang gutom na asong handang mangagat para sa isang pirasong buto. Nasaan ang notebook, Alondra? Ibibigay mo sa akin yan at aalis na ako. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng kontrol. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa kanyang asawa. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay lumilikha ng madilim na marka sa puting carpet. Tila ba dinudumihan niya ang bawat sulok ng kalinisan ni Alondra. Dahan-dahang umupo si Alondra sa kabisera ng lamesa. Kinuha niya ang kubyertos at marahang nilaro ang kutsara sa kanyang daliri. Tumingin siya kay Rafael nang may halong pait at matinding pagkasuklam. Maupo ka, Rafael. Kumain ka muna. Alam kong pagod ka sa pagtatago ng mga utang mo at sa pag-aalaga sa kabit mong unti-unti ka na ring iniiwan dahil wala ka ng pera. Saad ni Alondra, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may dalang lason. Napilitang maupo si Rafael dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa harap ng pagkain, ang kanyang tiyan ay kumalam. Isang paalala na kahit ang isang halimaw ay may pangangailangang pisikal. Kumuha siya ng kutsara at nagsimulang kumain ng mabilis. Tila ba yun na ang huling pagkakataon na makakatikim siya ng luto ng isang marangyang kusina. Habang kumakain si Rafael, nanatiling nakatitig sa kanya si Alondra. Ang bawat pagsubo ng kanyang asawa ay tila isang sampal sa lahat ng gabi na naghintay siya rito para lamang pagsaluhan ang hapunan na hindi naman nito dinaluhan. Masarap ba, Rafael? Tanong ni Alondra. Ganyan din ba ang lasa ng 10 taon nating pagsasama? Masarap sa simula, pero may halong pait ng pagsisinungaling sa huli? Alam ko na ang lahat. Ang Aragon Montenegro, ang pag-blackmail mo kay Papa, ang bawat sentimo na kinuha mo sa amin para lang itaguyod ang pamilya niyo ni Celeste. Napatigil si Rafael sa pagnguya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at tumingin kay Alondra. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang katotohanan ay isang malaking bara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Alondra, pakinggan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil gusto kong patunayan na kaya kong pantayan ang yaman niyo para hindi mo ako maliitin. Pagsisinungaling ni Rafael, isang huling pagtatangka ng gaslighting na hindi na gumagana. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alondra. Tumayo siya at lumapit sa tabi ni Rafael. Ramdam ni Rafael ang lamig ng presensya ng kanyang asawa,
Isang lamig na mas matindi pa sa ulan sa labas. Sa tabi ng plato ng adobo, dahan-dahang inilapag ni Alondra ang isang makapal na sobrang kulay puti. Patunayan? Ang napatunayan mo lang ay isa kang maliit na tao na nagbalat kayo bilang higante sa tulong ng mga Villarreal, bulong ni Alondra sa kanyang tainga. Tapos na ang dula-dulaan, Rafael. Ang hapunan na ito ang huling serbisyo na matatanggap mo mula sa akin. Dahan-dahang binuklat ni Alondra ang sobre. Doon ay lumitaw ang mga dokumento ng Lady Divorce, ang huling hakbang upang tuluyan ng putulin ang tanikala na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Sa tabi nito ay isang kopya ng warrant of arrest para sa kasong estafa at falsification of documents na isinampa ni Lorenzo kaninang hapon. Basahin mo ang bawat letra, Rafael, at kapag natapos ka ng kumain, tumingin ka sa labas. Saad ni Alondra. Tumingin si Rafael sa malaking bintana ng dining hall. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang pumapasok sa driveway ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang hatol na nagmumula sa madilim na langit. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Tumingin siya sa mga dokumento, pagkatapos ay kay Alondra. Ang pagkain sa kanyang plato ay tila naging lasang-lason. Alondra, please, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Ngumiti si Alondra, isang nangiting puno ng katarungan at kawalan ng awa. Pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtataksil sa loob ng 10 taon. Ang pamilya mo ay si Celeste, Rafael. Doon ka pumunta. Doon ka humingi ng tulong habang nasa loob ka ng rehas. Kinuha ni Alondra ang kanyang baso ng alak at itinaas ito. Tila nagbibigay ng isang toast para sa kanyang sariling kalayaan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng plato ni Rafael. Binabasa ang huling piraso ng pagkain nito. Finish your meal, Rafael. Malayo pa ang biyahe mo patungo sa katarungan. Walang takas. Ang isang aninong pilit na tumatakbo palayo sa liwanag. Lalo na kung ang lupang tinatapakan mo ay hindi naman talaga sayo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan ni Alondra ay tila isang palakpak ng katarungan habang tinatahak nila ang daan patungo sa pribadong hangar ng mga Villarreal. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at ang katahimikan ni Lorenzo ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hawak ni Alondra ang isang gintong susi. Hindi na ang susing ibinigay niya kay Rafael, kundi ang master key ng lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang humihinto sa harap ng dambuhalang hangar, nakita ni Alondra ang puting private jet na may tatak na V-Air. Iyon ang eroplanong naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pait. Ang lugar kung saan unang dinurog ni Rafael ang kanyang puso sa itaas ng mga ulap. Ngunit ngayon, sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng hagupit ng bagyo, ang eroplanong yon ay tila isang dambuhalang ibon na naghihintay na mabawi ng kanyang tunay na amo. Nandyan siya, Alondra. Mahinang saad ni Lorenzo habang nakatingin sa isang pulang sasakyan na nakaparada malapit sa hagdan ng eroplano. Si Celeste. Nakatayo ang babae sa ilalim ng isang malaking payong. Suot ang isang mamahaling coat at bitbit ang ilang maleta na puno ng mga gamit na ninakaw nila ni Rafael. Ang mukha nito ay puno ng kaba at pagmamadali. Paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo at sa kalsadang pinanggalingan nila. Akala ni Celeste, ang private jet na ito ang magiging daan nila patungo sa isang buhay na malayo sa batas, patungo sa Singapore kung saan nakatago ang ilang bahagi ng perang nakuha nila. Dahan-dahang bumaba si Alondra sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay puno ng bigat at awtoridad. Nang makita siya ni Celeste, tila nakakita ito ng isang multo. Ang payong na hawak ng babae, baboy,
ay bahagyang tumagilid, hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mamahaling ayos. Alondra, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Rafael? Nanginginig na tanong ni Celeste. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng tunog ng malakas na hangin. Si Rafael ay nasa kamay na ng mga taong dapat ay matagal na niyang hinarap. Celeste, sagot ni Alondra. Lumapit siya hanggang sa maging 1 metro na lamang ang distansya nila. At ang eroplanong ito? Hindi ito lilipad nang wala ang pirma ko. Hindi maaari. Rafael said this is his. We have the permits. Sigaw ni Celeste. Pilit na nagtatapang-tapangan habang ang kanyang mga mata ay lumuluha na sa takot. Buntis ako, Alondra. May karapatan ng anak ko sa lahat ng ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alondra. Tumingin siya sa tiyan ni Celeste. Pagkatapos ay sa mga maletang nakahanda na para sa pagtakas. Ang karapatan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw at lalong hindi sa pagsisinungaling. Kung totoong buntis ka, Celeste, mas lalong dapat kang matakot dahil ang batang iyan ay isisilang sa isang mundong alam ang bawat dumi ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng hangar at lumabas ang 2 opisyal ng aviation security. Kasunod ang mga tauhan ni Lorenzo. Dahan-dahan nilang kinuha ang mga maleta ni Celeste at hinarangan ang hagdan ng eroplano. Ma'am, the flight has been officially cancelled by the Civil Aviation Authority under the request of Villarreal Holdings. This aircraft is now under maintenance lockdown. Saad ng isa sa mga opisyal. Napaupo si Celeste sa basang semento. Ang kanyang pulang coat ay nadumihan ng putik at tubig. Ang lahat ng kanyang pangarap na mamuhay sa luho sa ibang bansa ay tila naging mga bula na pumutok sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling tumunog ang telepono ni Alondra. Isang video call mula sa presinto. Ipinakita ni Lorenzo ang screen kay Celeste. Doon, nakita nila si Rafael na nakaupo sa isang malamig na silya, nakaposas, at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang kayabangan. Rafael! Tili ni Celeste, ngunit hindi siya maririnig ng lalaki sa kabilang linya. Tumingin si Alondra sa eroplano. Pagkatapos ay kay Celeste na ngayoy basang-basa na at mukhang kaawa-awa. Ang bango ng katarungan ay mas matamis pa sa anumang pabango na ginamit ng dalawa sa loob ng 10 taon. You wanted to fly, Celeste? You wanted to reach the sky using my wings? Bulong ni Alondra. Now, stay here on the ground. Learn how it feels to have nothing, to be nothing, and to wait for the judgment of the world. Sumakay muli si Alondra sa kanyang sasakyan. Hindi man lang nililingon ang babaeng dati ay naging mitya ng kanyang pagdurusa. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang anino ng private jet na unti-unting lumalayo. Tila isang kabanata ng kanyang buhay na tuluyan nang nagsara. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na naramdaman si Alondra na hindi niya inaasahan. Isang kakaibang kirot sa kanyang puso habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Isang sikretong hindi niya nabanggit kay Rafael. Isang sikretong siya lang ang nakakaalam bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Celeste. At ang sayo ay nagtatapos sa loob ng 4 na sulok na ito, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong takot. Ang amoy ng luma at basang papel sa loob ng presinto ay tila sumasakal kay Celeste. Nakaupo siya sa isang matigas na silyang gawa sa bakal, malayo sa malalambot na sofa ng hotel sa Singapore. Ang kanyang pulang coat ay may mga bahid na ng putik at ang kanyang ayos ay tila isang bulaklak na nalanta matapos ang isang malakas na bagyo. Sa harapan niya, inilapag ni Lorenzo ang isang manipis na folder na may tatak ng isang kilalang laboratorio. Dahan-dahang pumasok si Alondra sa loob ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay naglikha ng mahinang tunog sa sementadong sahig. Isang tunog na tila bahatol ng kamatayan para kay Celeste. Hindi nagmamadali si Alondra. Tumayo siya sa gilid ng lamesa. Tinitingnan ang babaeng dati
ay buong yabang na nagmalaki sa kanya ng isang buhay na hindi naman totoo. Ang pregnancy test na ipinakita mo sa akin sa Singapore, ang mga medical records na ginamit niyo ni Rafael para ubusin ang trust fund ng pamilya ko para sa tinatawag niyong future ng anak niyo. Ang boses ni Alondra ay kalmado, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng kaluluwa. Lahat ng iyon ay peke, Celeste. Binayaran niyo ang isang maliit na klinika sa probinsya upang gumawa ng mga pekeng dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ang kanyang mga labi ay nanginig at pilit na bumuo ng isang depensa na wala ng saysay. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Rafael. Gusto naming magkaroon ng pamilya. Mahal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alondra. Ang tawag ba sa pagnanakaw ay pagmamahal? Ang tawag ba sa paggamit ng isang hindi pa isinisilang na bata para lamang makakuha ng pera ay pag-ibig? Inurong ni Lorenzo ang huling piraso ng ebidensya, ang sulat mula sa doktor na umamin sa panunuhol ni na Rafael at Celeste. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod sa huling pag-asa ni Celeste. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kagandahan at yaman ay tuluyan ng natuklap. Iniwan ng isang babaeng puno ng inggit at kasakiman. Sa kabilang silid, naririnig ang boses ni Rafael na nagngangalit. Isinisisi ang lahat kay Celeste upang iligtas ang kanyang sarili. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay tila isang bahay na gawa sa baraha na gumuho sa unang ihip ng hangin ng katarungan. Tingnan mo siya, Celeste, saad ni Alondra habang itinuturo ang kabilang silid kung saan nakikita ang anino ni Rafael sa likod ng salamin. Iyan ang lalaking pinagpalit mo sa iyong dangal. Ang lalaking handa kang itapon sa apoy para lamang hindi siya mapaso. Ngayon, sabihin mo sa akin, sulit ba ang lahat ng ito? Napayuko si Celeste at nagsimulang humikbi ng malakas, isang iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang maruming damit ay tila mga simbolo ng kanyang nawalang kinabukasan. Tumingin si Alondra sa kanyang sariling mga kamay. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang pakiramdam na sa wakas, ang 10 taon ng kanyang paghihirap ay nagkaroon na ng tuldok. Ngunit habang tinitingnan niya ang nagkakagulong mundo ni Rafael at Celeste, naramdaman muli ni Alondra ang bahagyang pagkirot sa kanyang ibaba ng puson, ang parehong pakiramdam na kanina pa niya nararanan. Dahan-dahan na siyang lumabas ng presinto kasama si Lorenzo. Ang sariwang hangin sa labas, pagkatapos ng ulan, ay tila isang bendisyon. Lumingon si Lorenzo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Alondra, tapos na. Nakuha na natin ang lahat ng kailangan para mabilanggo sila. Are you okay? Mukhang maputla ka. Tanong ni Lorenzo habang inaalalayan siya sa braso. I'm fine, Enzo. Pagod lang marahil ito sa lahat ng nangyari. Sagot ni Alondra. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya naitago. Bago sila makasakay sa sasakyan, isang puting kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang personal na doktor ni Alondra, si Doktora Santos. Ang mukha nito ay seryoso at tila may dalang balita na hindi makapaghintay hanggang bukas. Alondra, tinatawagan kita kanina pa, pero hindi ka sumasagot, saad ni Doktora Santos. Nakuha na namin ang resulta ng huling test mo bago ka umalis patungong Singapore. Iyong tungkol sa sinasabi mong imposibleng mangyari pagkatapos ng 10 taon. Napatigil si Alondra. Ang tunog ng mga sasakyan sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Dr. Santos, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Alondra. Ang kanyang hininga ay tila naging kasing nipis ng sinulid. Alondra, you are 6 weeks pregnant. Hindi ba't sabi ko sa'yo, ang himala ay dumarating sa panahong hindi natin inaasahan? Pero sa kondisyon mo ngayon, kailangan nating mag-ingat ng husto. Ang stress na pinagdaraanan mo ay maaaring makasama sa baby. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alondra.
Ang katarungang nakuha niya laban kina Rafael at Celeste ay tila naging isang maliit na bagay kumpara sa balitang ito. Ang bata na matagal niyang ipinagdasal, ang bata na naging dahilan ng kanyang pagtitiis ay narito na sa panahong wala na ang lalaking inakala niyang magiging ama nito. Isang halo ng saya, takot at pait ang gumapang sa kanyang puso. Tumingin siya sa langit kung saan ang mga bituin ay dahan-dahang lumilitaw mula sa likod ng mga ulap. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagulantang, isang nakapangingilabot na tawag ang natanggap ni Lorenzo. Ang mukha ng abogado ay biglang nagbago, naging kasing putla ng papel. Alondra, nakatakas si Rafael. Sa gitna ng transfer patungo sa provincial jail, nagkaroon ng gulo. Hindi nila mahanap si Rafael. 6 na linggo. Isang munting himala na nabuo sa gitna ng isang malaking pagkukulang. Bakit ngayon pa? Kung kailan ang mundong dapat ay gagalawan mo, ay puno na ng lamat at panganib. Ang boses ni Alondra ay tila isang mahinang bulong na dinala ng hangin sa loob ng kanyang silid. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba doon niya hinahanap ang lakas na unti-unti nang nauubos. Ang bango ng lavender na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging amoy ng isang ospital, malamig, malungkot, at puno ng kaba. Isang malaking kabalintunaan ng kanyang buhay. 10 taon siyang nanalangin, 10 taon siyang lumuha para sa pagkakataong maging ina. Ngunit ngayong dumating na ang sagot, ang lalaking dapat ay katuwang niya sa pagbuo ng pangarap na ito ay naging isang kriminal na tumatakas sa batas. Dahan-dahang pumasok si Lorenzo sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila nagdadala ng mas mabigat na balita. Alondra, nagdagdag na ako ng mga tauhan sa paligid ng mansyon. Walang sino mang makakapasok o makakalabas ng hindi ko alam. Saad ni Lorenzo, ang boses ay puno ng proteksyon. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ni Rafael o lumapit man lang sa'yo. Tumingin si Alondra sa kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng matatag sa labas. Ngunit sa loob, siya ay isang inang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Enzo, nakatakas siya. Alam mo kung gaano kadesperado si Rafael kapag wala na siyang matakbuhan. Hahanapin niya ang notebook ni Papa. Hahanapin niya ako dahil alam niyang ako lang ang may hawak ng susi sa lahat ng gusto niya. Hindi niya alam ang tungkol sa baby, Alondra. At mananatiling ganun hanggat hindi pa siya nahuhuli. Mariing sagot ni Lorenzo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Alondra. Ramdam ang lamig ng balat ng babae. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar sa Batangas. Doon, malayo sa gulo, malayo sa ingay ng kumpanya. Doon mo muna ituloy ang iyong pagbubuntis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alondra. Batangas. Kahit sa dulo pa ng mundo ako pumunta, Enzo. Alam ni Rafael kung paano ako hahanapin. Kabisado niya ang bawat kilos ko. 10 taon kaming magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Akala ko ay kilala ko siya, pero mas kilala pala niya ang mga kahinaan ko. Gabi na nang maisipan ni Alondra na dumiretso sa study room ng kanyang ama. Ang bawat amoy ng lumang kahoy at tinta ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, hindi siya iniwan ng kanyang ama. Sa loob ng vault na binuksan ni Lorenzo, nakita ni Alondra ang isang maliit na kahon na gawa sa pilak. Sa loob nito ay may isang kwintas na may pendant na anghel. Ang regalong dapat ay ibibigay sa kanya ni Don Alejandro sa araw na malalaman nitong magiging lolo na siya. Naramdaman ni Alondra ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Papa, gabayan niyo po ako. Hindi para sa akin, kundi para sa batang ito. Siya na lang ang natitira sa ating pamilya. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number ang lumitaw sa screen. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling nakatitig si Alondra sa kumukutitap na ilaw. Ang bawat pintig ng kanyang puso
ay tila sumasabay sa pag-vibrate ng telepono. Sa huli, dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Katahimikan ang unang bumungad sa kanya. Isang mahaba at mabigat na paghinga na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Pagkatapos, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ngunit ngayon, ay nagbibigay sa kanya ng kilabot, ay nagsalita. Alondra, akala mo ba ay madali mo akong mabubura sa buhay mo? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang pinakulong mo ako? Ang boses ni Rafael ay paos. Tila may halong galit at baliw na tawa. Nandito lang ako sa malapit. Naririnig ko ang bawat paghinga mo. Alam mo, may narinig akong balita mula sa hospital. Isang balitang dapat ay sinabi mo sa akin bago mo ako ipinagkanulo. Nalamig ang buong katawan ni Alondra. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang tungkol sa baby? Huwag mong sasaktan ang anak ko, Rafael. Wala siyang kinalaman sa kasalanan mo. Sigaw ni Alondra. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Anak mo? Anak natin yan, Alondra. At kung hindi mo ibibigay sa akin ang notebook ni Alejandro at ang access sa Singapore funds, baka kailanganin kong bawiin ang dapat ay sa akin. Kasama ang batang yan. Pagbabanta ni Rafael, ang boses ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Bago pa man makasagot si Alondra, naputo lang tawag. Sa labas ng mansyon, biglang bumukas ang mga security lights sa hardin. Hudyat na may isang taong dumaan o pumasok sa perimeter. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay tila nagbibigay ng babala na ang gabi ay hindi pa tapos. Mabilis na pumasok si Lorenzo sa silid, bit-bit ang kanyang baril at isang seryosong tingin. Alondra, kailangan nating umalis ngayon din. May nakapasok sa gate. Hindi na tayo ligtas dito. Habang hinahila ni Lorenzo si Alondra patungo sa sikretong lagusan ng mansyon, muling naramdaman ni Alondra ang bahagyang pagkirot sa kanyang tiyan. Napatingin siya sa madilim na pasilyo kung saan ang anino ni Rafael ay tila naghihintay sa bawat sulok. Ang laban na akala niya ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang sa isang mas madugo at mas masakit na antas. Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng payapa kasama ang bunga ng aking paghihirap? Alondra, kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang boses ni Rafael ay tila isang kaskas ng matalim na bakal sa gitna ng kadiliman ng lumang library ng mga Villarreal. Ang bango ng mga lumang libro ay napalitan ng amoy ng ulan, putik, at ng nakapanunuyong takot. Nakatayo si Alondra sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa mabigat na lamesa ni Don Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tila ba ito ang tanging pananggalang niya laban sa halimaw na nasa kanyang harapan. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng silid. Lumilikha ng tunog ng nagkakasira-sirang kahoy. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kidlat, ay tumambad si Rafael. Ang kanyang suit ay punit-punit na, ang kanyang mukha ay puno ng galos, at ang kanyang mga mata ay wala na sa tamang huwisyo. Hawak niya ang isang piraso ng basag na bote. Ang kislap nito ay tila isang babala ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang notebook, Alondra, at ang password ng Singapore accounts ngayon din. Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huwag mong hintaying gamitin ko ang talim na ito sa sarili mong katawan o sa dinadala mo. Naramdaman ni Alondra ang isang matinding panginginig sa kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng takot, ay umusbong ang isang higit na malakas na puwersa, ang instinct ng isang ina. Tumingala siya at tinitigan si Rafael nang may halong pandidiri at pait. Ang notebook, ang pera, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alondra. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol mula sa langit. Wala na ang lahat ng iyon, Rafael. Kanina ko pa ibinigay kay Lorenzo ang lahat ng ebidensya
upang ilipat ang bawat sentimo ng pamilya ko sa isang charity fund para sa mga biktima ng pang-aabuso. Wala kang makukuha kahit isang barya. Kahit patayin mo pa ako, mamamatay kang pulubi. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang huling pag-asa niya ay tila isang apoy na biglang binuhusan ng tubig. Nagsisinungaling ka. Hindi mo magagawa yan. Pera mo yon. Pera yon ng tatay ko na ninakaw mo. Sigaw ni Alondra. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Rafael. At ang anak ko, hinding-hindi niya malalaman na ikaw ang ama niya. Lalaki siyang may dangal, malayo sa dumi ng iyong pangalan. Sa tindi ng galit, sumugod si Rafael patungo kay Alondra. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang asawa, mabilis na humarang si Lorenzo mula sa likod ng malaking bookshelf. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno, lumilikha ng ingay ng mga bumabagsak na gamit at ang tunog ng nagkakatamaang mga katawan. Alondra, tumakbo ka na! Lumabas ka na! Sigaw ni Lorenzo habang pilit na pinipigilan ang braso ni Rafael na may hawak na basag na bote. Hindi gumalaw si Alondra. Nakatitig siya sa dalawang lalaki. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang puson. Isang babala na ang kanyang katawan ay hindi na nakakayanan ang tindi ng stress. Napaupo siya sa sahig, humihingal, habang ang bawat kidlat sa labas ay nagbibigay ng maikling liwanag sa madugong labanan sa loob ng silid. Patawad, Papa! Protektahan niyo po kami, bulong ni Alondra habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Eksaktong sa sandaling iyon, yumanig ang buong mansyon sa tunog ng mga sirena at ang malakas na pagbagsak ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang mga tauhan ng Special Action Force ay pumasok na parang isang malakas na agos ng tubig. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumama sa mukha ni Rafael, dahilan upang mapikit siya at mawalan ng balanse. Sumuko ka na, Rafael Montenegro! Napapaligiran ka na! Ang sigaw ng isang opisyal ay yumanig sa buong library. Binitawan ni Rafael ang basag na bote. Ang tunog ng pagbagsak ng bubog sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang sariling kinabukasan na nadurog. Napaluhod siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng lakas. Ang bawat pangarap niya ng yaman at kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa gitna ng ulan. Dali-daling lumapit si Lorenzo kay Alondra at binuhat ito ng marahan. Alondra, kapit ka lang. Nandito na ang tulong. Ligtas na kayo. Ligtas na ang baby. Tumingin si Alondra kay Rafael sa huling pagkakataon habang itinatangay ito ng mga pulis. Ang lalaking minahal niya ng 10 taon ay isa na lamang kaawa-awang anino sa dilim. Wala na ang galit sa puso ni Alondra, tanging isang malalim na pagod at ang pagnanais na makatulog at magising sa isang bagong mundo. Isinandal ni Alondra ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Ang bango ng ulan at ang init ng proteksyon ng kanyang kaibigan ang huling naramdaman niya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang munting tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang tibok ng buhay na magsisilbing kanyang bagong simula. Ang sikat ng araw ay hindi na masakit sa balat, kundi tila isang mainit na yakap na nagpapapaalala na ang gabi, gaano man ito kahaba at kadilim, ay palaging may katapusan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Alondra sa loob ng library ng mga Villarreal. Ngayon, nakatayo siya sa veranda ng kanilang rest house sa Batangas, tinitingnan ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa Pampang. Ang amoy ng sariwang dagat at ang bango ng mga bulaklak na dama, de noche ay humahalo sa kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kanyang suot na puting bestido ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin, tila isang simbolo ng kanyang bagong simula. Malinis, payapa at malaya, sa loob ng kanyang mga bisig
Mahimbing na natutulog ang isang sanggol na may mga matang tila bituin sa linaw. Si Alejandro, ang batang naging mitya ng kanyang lakas. Tinitigan ni Alondra ang maliit na kamay ng kanyang anak na nakahawak sa kanyang daliri. Ang init ng balat nito ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Tapos na ang bagyo, anak, bulong ni Alondra. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pangako. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan ng iyong ama. Isang bagong pahina ang isusulat natin, kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang maging isang sakripisyo. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo sa kanyang tabi, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang bango ng tablea ay nagpaalala kay Alondra sa mga hapon na kasama niya ang kanyang ama. Tumingin si Lorenzo sa kanya nang may ngiting puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Nakarating na ang balita mula sa korte ngayong umaga. Mahinang saad ni Lorenzo. Rafael was sentenced to 20 years for estafa and falsification at si Celeste. She's serving her time too. Inabandona na siya ng mga taong akala niya ay kakampi niya. Huminga ng malalim si Alondra. Inasahan niyang makakaramdam siya ng matinding saya o galit. Ngunit, ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagkakakulong ng mga kaaway, kundi sa pagpapatawad sa sarili. Sa pagpapatawad sa babaeng hinayaan ang sarili na masaktan sa loob ng 10 taon. Nagtangka siyang magpadala ng sulat, hindi ba? Tanong ni Alondra. Tumango si Lorenzo at inilabas ang isang gusot na sobre mula sa kanyang bulsa. Gusto raw niyang humingi ng tawad. Gusto raw niyang makita ang anak niya. Kinuha ni Alondra ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunit ito sa maliliit na piraso at hinayaang tangayin ng hangin patungo sa dagat. Wala nang puwang ang mga salita ni Rafael sa buhay na binuo niya mula sa abo. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan, ito ay ang pagpapaalam ng tuluyan upang makahinga ng maluwag. Are you ready to go back to the city next week? The board is waiting for their new chairman. Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may halong panunukso, ngunit puno ng suporta. Ngumiti si Alondra, isang ngiting kasing liwanag ng umaga. I'm ready, Enzo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako tatayo sa likod ng kahit sino. Ang Villarreal Holdings ay magiging isang lugar kung saan ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa kita. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Alondra. At sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat haplos at ang bawat tingin ay sapat na upang ipahiwatig ang isang pangakong mas matatag pa sa anumang kontrata. Ang munting Alejandro ay gumalaw sa kanyang pagkakatulog, tila sumasang-ayon sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Tumingin si Alondra sa malayo, kung saan ang langit at ang dagat ay nagtatagpo. Ang bawat hapdi, ang bawat luha, at ang bawat gabi ng pag-iisa ay naging mga aral na nagpanday sa kanya upang maging isang reynang hindi na kailanman muling magpapagapi. Ang katahimikan ay hindi pala tanda ng kahinaan. Ito ay ang sandali bago ang paglipad ng isang phoenix mula sa apoy. At sa kanyang huling hininga ng hapon, alam ni Alondra na sa wakas siya ay nakauwi na sa kanyang sarili.